Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So talaga nga namang masasabi kong sobrang tapang ni President Bongbong Marcos. Can you imagine that? 'Di ba? Meron tayong presidente na kaya niyang ipaglaban ang ating sariling bahura. 'Di ba? Laban nga po dito sa mga mapag-angkin na mga banyaga kasi according sa arbitral ruling at sa UNCLOS, atin ang West Philippine Sea. At pinaglalaban lamang natin ang sariling atin. That's why he removed the floating barriers, if you will remember, diba, last year. Doon nga po sa Bajo de Masinloc. And na-triggered, yung mga Chekwa to the point na hinaharas na tayo. Pero we don't provoke, diba? We don't started a war. All we wanted to do is yung atin ay atin, mapakinabangan ang sarili nating bayan, ang sarili nating lupa, dagat, 'di ba? Kasi atin 'yan. So ngayon, doon nga po sa ASEAN Summit, sobrang tapang ni President Bongbong Marcos kasi pinaringgan niya, mga minamahal, ang Beijing sa ginagawang pambubuli ng China mismo sa ASEAN Summit. Tingnan natin, ito ba yung sinasabi nilang weak na leader? Ito ba yung sinasabi nilang spoiled brat? Meron bang spoiled brat na sobrang tapang? Hindi katulad ni Digong na inamin niya mismo na siya'y inutil when it comes to tension between China and the Philippines. And if you will remember, sobrang limited lang po ng mga nababalitaan natin tungkol nga po sa issue ng West Philippine Sea way back panahon niya. Dahil talagang tinago yung balita sa atin. Talagang tinakot tayo na kapag maglagay ka dyan ng floating barriers, maglagay ka dyan ng warship, didigmain na tayo. Talagang yun yung tinanim niya sa isip ng mamamayang Pilipino. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, mga minamahal, nung naging presidente, si PBBM, nung naglagay siya ng warship dyan sa West Philippine Sea, hindi naman tayo ginera. So talagang revoke, 'di ba, ang kanilang mga pinapakalat na mga salita, talagang tanggal na 'di ba? Talagang gawa-gawa, guni-guni lang talaga nila. Hindi ibig sabihin na mahina tayo, hindi na tayo lalaban. For example, si Mima Alicia merong kalaban na chess player, sobrang galing, sobrang talino. Pero it doesn't mean na magaling siya, nakailang champion siya, hindi na ako magpa-practice, hahayaan ko na lang. So hindi naman ata dapat ganun, 'di ba, mga kababayan? So, ngayon, ito yung punto ko. Hindi di porket mahina tayo, hindi na tayo magpapalakas ng ating Armed Forces of the Philippines. Hindi na tayo magmo-modernize. Diba? Alright, sige. Pakinggan natin, mga minamahal. Di na nagpaligoy-ligoy pa si PBBM. Pinaringgan ng Pangulo ang Beijing sa ASEAN-China Summit sa Malaysia, kaugnay sa panggigipit nito sa ating soberanya. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. Tahasang nagpahayag ng batikos si Pangulong Bongbong Marcos na nagpapatuloy na sigalot sa South China Sea sa harap mismo ni Chinese Premier Li Qiang. Sa kanyang talumpati sa 28th ASEAN-China Summit ngayong araw, binigyan diin ni PBBM ang kahalagahan ng self-restraint ng mga bansa kung nais talagang mapanatili ang peace, stability at prosperity sa rehiyon. Mariin ding kinundina ng Pangulo ang unilateral declarations of marine protections kagaya ng nature reserve sa Scarborough Shoal na iginigiit ng Beijing. Ani Marcos, walang legal na basihan ang mga hakbanging ito at nilalabag ang international law kagaya ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pati na rin ang 2016 Arbitral Award. Paglalahad ng Pangulo sa harap ng ASEAN at China ang patuloy na agresyon na nararanasan ng mga Pilipinong mangingisda at Philippine Coast Guard sa naturang teritoryo ay malinaw na paglabag sa jurisdiksyon at karapatang pansoberanya ng Pilipinas. Nasa Malaysia ang ASEAN chairmanship ngayong taon at panawagan ng Prime Minister ng bansa. As is the case with all issues, we want it to be resolved within ASEAN. We still urge strongly the all parties engaged in these negotiations, universally recognized
principles of international law, precisely the 1982 UNCLOS and the Code of Conduct. Sa nagdaang 46 ASEAN Summit noong nakaraang Mayo, nagpahayag na ang Pilipinas na nais nitong makumpleto ang Code of Conduct for the South China Sea sa susunod na taon kung kailan nasa Pilipinas na ang chairmanship ng ASEAN. Para sa agenda, Elijah Bunzo, Billionaire News Channel. Okay. Diba, mga minamahal? Can you imagine kung si Vice President Sara yung nandyan? Baka walang sinabi yan. Baka sasabihin niya pa, thank you for bullying the Philippines. Diba? Tama lang yung ginawa ni President Bongbong Marcos. And as a Filipino, diba, kailangan din nating makialam at wag nating pabayaan yung ginagawa nilang pambabalahura sa sarili nating bayan. And I am very proud and salute dito nga po sa ginawa ng ating presidente. Actually, the Code of Conduct, talagang it should be finished. Matagal na panahon na. Pero si President Bongbong Marcos lang yung nag-insist niyan. Very excellent job and I hope na sana ma-extend pa. 'Di ba? Itong panunungkulan ni Vice President Sara panunungkulan ni President Bongbong Marcos at itong si Vice President Sara Duterte, sana magkaroon siya ng realization, 'di ba, na Filipino should put it first before yung kanyang imagination na magpresidente. So, 'di ba, ganyan ba yung tinutukoy ninyong mahina? Ganyan ba yung tinutukoy ninyong weak leader? 'Di ba, meron bang weak na harap-harapan tina-target ang China? Without provocation, without provoking them, hindi tayo nag-start ng war. To be honest, hindi tayo nag-start ng war, mga minamahal. Tayo lamang po ay naninindigan sa sarili nating soberanya at pinaglalaban ang sarili nating bahura. So, si President Bongbong Marcos nga lang yung merong dignidad para ipaglaban ang ating sariling bayan. Pero yung iba, meron ba? Di ba wala? O, tingnan nyo yung ginawa ni Pulong. Nag-comment lang si Browner, ang dami niyang kinukuda. Diba? O yung about sa typo na American missile na baka matamaan yung China or abot sa kanilang mainland. Yun lang. Tapos ang dami niya ng kinoment. Like, kaya nyo ba makipaggera? Eh, wala namang sinasabing gusto ng gera. Nag-comment lang naman, diba? At wala naman atang masama doon. Now, anyway, mga minamahal, salute dito kay President Bongbong Marcos, 'di ba, na ginawa niya ang lahat ng way para ipagtanggol ang sarili nating soberanya laban nga po sa mga manlulupig. Anyway, mga minamahal, yeah, it's me again, Alicia nyo. Pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.